Nako, bitay daw nga abuti ni President Bongbong Marcos sa mga Duterte supporters. Sinabi kasi ni Vice President Sara Duterte na lagay sa panganib ang buhay ng tatay niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa sinasabing welfare check na isinagawa ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa the Netherlands nang walang paalam sa kanilang pamilya. Nauna nang sinabi ng abogado ni Duterte na hindi na kayang dumalo ng kanyang kliyente sa pagdinig ng confirmation of charges dahil mahina na ito at marami nang hindi natatandaan. Baka naman nag-overreact si Vice President Sara. Sila pa nga ang may sabi na mahina na ang tatay niya, di ba? Ano bang totoo? Sabi sa Rule 98 ng ICC Regulations of the Court, may automatic rights ang diplomats na bisitahin ang ICC detainee. Ipinagpapaalam lang daw sa nakakulong ang pagbisita. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, parte ng standard consular functions ang welfare checks para sa lahat ng detained Filipinos abroad. Naka-align ito sa Vienna Convention on Consular Relations. Paliwanag ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, ang consular visits ay strictly conducted ng may approval ng nakadetain. Meaning, hindi naman talaga kailangang humingi ng permiso para sa embassy visit mula sa pamilya, kundi doon lang mismo sa nakakulong. Humirit pa nga ang Vice-Presidente na marami raw nakakulong na OFWs ang hindi nakararanas ng kahit anong welfare check mula sa administrasyon. Misleading pala ang statement na to. Yan po ay malaking kasinungalingan. At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. Nagpatupad ang Department of Migrant Workers ng Action Fund o Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o para sa OFWs na may legal, medical, o financial needs. 135,601 OFWs na ang nakinabang sa Action Fund ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kapdak. Trabaho rin ng DMW na alamin ang lagay ng OFW detainees at magpadala ng update reports tungkol sa kaso nila.